Muli akong nabuhay sa dekada 80, kung kailan 50 sentimos lang ang kalahating kilo ng baboy. Ang una kong ginawa ay hindi ang magtrabaho para sa rasyon. Hindi rin ang alagaan ang mga kapatid ko. Sa halip, pasan ng asarol, sumugod ako sa bundok sa likuran. Sabi ng lahat ng tao sa aming nayon, nabaliw na raw ako. Hindi ako mapigilan ni na inay at itay. Kumakalam na ang sikmura ng mga kapatid ko. Pero hindi ako lumingon, dahil ako lang ang nakakaalam. Nasa ilalim ng lupa sa sirasirang templo sa bundok ay may nakabaon na 2 baril at isang tipak ng ginto. Noong araw, may 4 na kriminal na nahuli. Dito sila tumakas at dito rin sila nahuli. Itinago nila ang kanilang mga gamit sa sirasirang templo. Alaunan, isang pastol ang nakahanap nito. Sa buhay kong ito, kailangan ko siyang maunahan. Kapag may baril na, saka lang ako makakapasok sa gubat. Saka lang ako makakapangaso, at saka ko lang mapapakain ng karne ang mga kapatid ko sa bawat kainan. Pagdating sa sirasirang templo, hinawakan ko ang asarol at nagsimula agad maghukay. Hindi nagtagal, may nahila na akong sako mula sa ilalim ng lupa. Pagbukas ko ng sako, ang laman ay isang halos bagong semi-automatic na rifle, 200 bala, at isang tipak ng ginto na may bigat na 2 tail. Dala-dala ang baril, pumasok ako sa kailaliman ng gubat. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad, may narinig akong kaluskos ng hayop. Para hindi ako maamoy ng hayop, umikot ako sa kabilang direksyon ng hangin at dahan-daang lumapit. Sa likod ng mga halaman, sa ilalim ng isang puno ng oak, may isang baboy ramo na naguhukay sa lupa. Itinaas ko ang baril, umasinta, at 2 beses kinalabit ang gatilyo. Agad na bumagsak ang baboy ramo. Tumakbo ako papalapit, at binaril ko pa ulit ito sa noo. Siguro ay may 100 kilo ang bigat ng baboy ramo na ito. Pumutol ako ng mga kahoy at ginawa itong parang paragos. Hinayla ko iyon ng mahigit 2 oras bago ako nakauwi. Nang hilahin ko ang baboy ramo papasok sa bakuran. Napaupo ako sa ibabaw nito sa sobrang pagod. Lumabas ang buong pamilya ko at natulala sa gulat. Ay nalalayan ko ang mga binti ko para makatayo. Nay, tay, kapatid, kayo na ang mag-asikaso sa baboy ramo. Kakain tayo ng karne sa tanghalian. Naglundagan sa tuwa ang 2 kong kapatid na babae. Halos mawala ang mga mata niya sa kakatawa. Nakangitiring tumulong ang kapatid ko. Hinayla ko sina tatay at nanay papasok ng bahay. Inilapag ko sa kama ang baril, mga bala, at ang mga tipak ng ginto. Ikinwento ko ang tungkol sa paghukay. Nag-aalangang nagtanong si tatay. Ibig sabihin, atin na ngayon ang baril at ang ginto. Seryoso akong tumango. Bukod sa ating 3, walang sino mang nakakaalam. Sinuring mabuti ni tatay ang hawak niyang baril. Habang si nanay, nakangiting pinupunasan ang mga tipak ng ginto. Asikasuhin na natin yung baboy ramo. Yung 3 bata, halos maiyak na sa sobrang takam. Naging abala ang buong pamilya sa paghahanda. Isang mesang puno ng mga putaheng karne. Nagmantikaan ang mga bibig namin sa pagkain. Kinabukasan, maaga akong nagdala ng sapat na baon, kinargahan ng baril, at umakyat sa bundok. Nababalot ng nyebe ang buong kagubatan. Isang anino ang mabilis na dumaan. Isang kunhong gubat, isang putok lang, bumagsak na ito. Inayos ko muna bago isinilid sa sako. Naglakad pa ako ng 1 oras. Sa layong 200 metro, may 2 labuyo sa mga palumpong na naghahanap ng pagkain. Itinutok ko ang baril at pinaputokan. Parehong bumagsak. Kukunin ko na sana nang. Isang pulang sorrow ang dumaklot sa isa at tumakbo palayo. Aba, naghahatid ka ba sa akin ng karne? O nagnanakaw ka ng pagkain? Masyado mo namang binabastos ang husay ko sa pagbaril. Itinutok ko ang baril at pinaputokan. Nanigas ang sorrow at bumagsak sa nyebe. Mahalaga ang balahibo ng sorrow. Mabilis ko itong inayos. Nakita kong tanghaling tapat na. Kumakagat ako sa tinapay habang patuloy na naghahanap ng mahuhuli. Wala na akong natagpo ang iba pa. Naalala ko ang sinabi ng mga ngaso tungkol sa bangin ng mga aso. At nakita kong nasa labas lang pala ako ng bangin. Dahan-dahan akong naglakad papasok, at pagkatapos ng mahigit 1 kilometro. Sa layong 300 metro, may 6 o 7 USA na ngumumuya ng mga murang dahon. Salungat sa hangin, gamapa ako at gumapang hanggang sa 100 metro ang layo. 6 na sunod-sunod na putok. Tamba ang 3 aso. Yung isa, tinamaan sa ulo, patay agad. Mga 25 kilo. Yung isa, tinamaan sa leeg, nangingisay. Mahigit 15 kilo. At yung isa pa, sugatan sa binti. Buhay. Mas mahal kapag buhay. Nagpa siya akong ibenta ito sa bayan kinabukasan. Kinaladkad ko ang huli pababa ng bundok papunta sa isang lambak. Sa di kalayuan, may 3 lalaking nakasuot ng sombrero na gawa sa balat ng aso.
Nakasuot ng mga Amerikanang gawa sa balahibo. May dalang baril at tumatakbo papalapit sa akin. Sumisigaw pa. Itinutok ko ang baril ko at naghanda. Biglang may isang putok ng baril. Dumaplis ang bala sa gilid ng tenga ko. Punyeta, gusto talaga nila akong patayin. Tumalon ako sa kaliwa at damapa sa likod ng isang malaking puno. Dalawa pang putok ng baril. Tumama ang mga bala sa puno. Nang tumahimik na, gamulong ako sa likod ng mga halaman. Nakita ko ang isa na nakatutok ng baril. Dalawa naman ang tumatakbo papunta rito. Naghintay ako ng tamang tiyempo. Pinaputukan ko ng 2 beses yung dalawang tumatakbo. Mabilis akong bumalik sa mga halaman. At gamulong ulit sa ibang kublihan. Nakita ko yung 2 lalaki na nakadapa na sa lupa. Wala nang hininga. Nawala na yung pangatlo. Naghintay ako ng mahigit 10 minuto. May inihagis na sombrerong gawa sa balat ng aso mula sa likod ng isang malaking puno. Yung tao, nasa likod ng puno. Gusto niya akong palabasin. Hindi ako gumalaw. Pagkalipas ng 2 minuto, hindi na niya kinaya. Ginaw na siya ng walang sombrero. Sumigaw siya, "Tol, suko na ako. Pakiusap, palagpasin mo na ako." Hindi ako kumibo. Patuloy lang ako sa pag-asinta. Sumigaw ulit siya, "Amo, maawa na po kayo. Nangangako po akong aalis na agad. Hindi na po ako babalik sa lugar na ito kailanman." Pagkalipas ng 10 minuto, dahan-dahan siyang sumilip, tapos ay tumakbo papunta sa mga halamanan na mga 7 hanggang 8 metro ang layo. Tumayo ako at pinaputokan siya ng 2 beses. Napasigaw siya sa sakit at bumagsak. Nilapitan ko para suriin. Patay na ang tao. Naghihingalo na rin ang 2 pa. Ibinaba ko ang baril. Napasalampak ako sa niebe at natagalan bago kumalma. Binuksan ko ang mga sako nila. Sa loob, may mahigit 10 balat ng hayop. Mga 3 hanggang 4 na raang bala. At 2 piraso ng wild ginseng na 30 sentimetro ang haba. Kinuha ko rin ang 3 nilang lumang Mosin na gun na rifle. Hindi sila mga taga rito. Naalala ko ang sinabi ni Itay na may ilang mga ngasong nakatira mag-isa sa kabilang baryo na nawawala. Malamang, itong 3 ang may gawa. Inayos ko ang lugar. Hila-hila ko ang mga gamit pababa ng bundok. Madilim na nang makauwi ako. Tumakbo palabas ang pamilya ko para salubungin ako. Hindi makapagsalita si Inay. Tumulong magbuhat ang mga kapatid ko. Bitbit ko ang sako at tinawag ko sina Inay at Itay na pumasok sa bahay. Ikinwento ko sa kanila ang lahat ng nangyari. Umiiyak si Inay. Kinakapa-kapa niya ako para tingnan kung may sugat ako. "Nak, wag na tayong umakyat ng bundok. Ayos na kahit magtrabaho na lang tayo sa bukid para kumita. Okay lang kahit mahirap at nakakapagod." "Inay, Itay, wag na po kayong mag-alala. Ang nangyari ngayon ay walang kinalaman sa pag-akyat ng bundok. Nakaengkwentro lang po ako ng mga tulisan. Matagal ko silang pinakalma, bago nawala ang pag-aalala nilang 2. Nagkasundo ang buong pamilya, hindi ibebenta ang 2 ginseng. Ang iba ay dinala sa bayan para ibenta. Kinabukasan, humiram ako ng kariton na hila ng mola at nagpunta sa bayan. Halos alas 10 na nang makarating ako sa palengke. Nagsisigaw ako para mangakit ng mamimili. Maraming tao ang naakit. Matapos ang tawaran, kumita ako ng 50 piso sa mga naibenta kong huli. Halos katumbas na iyon ng isang buwang sahod ng isang regular na manggagawa. Noong mga panahong iyon, 50 sentimos lang ang kalahating kilo ng baboy. Plano kong pumunta sa kooperatiba para ibenta ang mga gamit ng 3 iyon. Paglabas ko pa lang ng palengke, nakita ko si Zhao Shuilen. Nakatayo ako sa gilid ng daan habang hawak ang mola. Nakatitig ako ng diretso sa kanya. Hindi nagtagal, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang sumigaw. "Zhao Shuilen, kailangan mong magpakasal sa kanya ngayon din." Umiyak si Zhao Shuilen. Nataranta at nagalit ang babae. "Yung dote, naipambayad lahat sa mga utang ng tatay mo. Pati na rin sa bulagsak mong kapatid. 600 piso yun. Ano nang gagawin ni nanay?" Umiyak na rin ang babae. Lumapit ako at tinitigan ng diretso si Shuilen. Tumingala siya at napangiti sa gitna ng pag-iyak nang makita ko. Sinuntok niya ang kanang balikat ko. "Para ka na namang ewan dyan." Nagalit ang nanay ni Zhao Shuilen. "Anong namamagitan sa inyong 2? Kailan pa yung relasyon ninyo?" "Ale, magandang araw po. Ngayon lang po tayo nagkita. Kaya sana po ay patawarin niyo ako sa pakikialam." Ang pagpilit po kay Shuilen na magpakasal ng labag sa kanyang kalooban ay labag sa batas. Labag po iyan sa batas. Nanlaki ang mga mata ng nanay ni Zhao Shuilen sa gulat. Bahagya siyang nakanganga. Bigla siyang napaupo sa lupa at humagulgol. "Paano na to? 600 piso yun. Kahit ibenta ko pa ang lahat-lahat sa amin, hindi ko kayang bayaran yun." Napayuko na lang si Zhao Shuilen. Humihikbi habang kinakagat ang labi. Nagsalita ako.
Hindi ba't pera lang naman ang problema? Ako na ang magbibigay, di ba tapos na ang usapan? Talaga, manugang. Biglang tumayo ang nanay ni Zhao Shuilen. Lumingon ako kay Zhao Shuilen. Hindi siya kumibo. Sabi ko habang nakakunot ang noo. Narinig mo ba ang sinabi ko sa nanay mo? Magsalita ka naman. Napag-usapan na namin ng nanay mo. Kukunin ko yung 600. Ibabalik natin sa kanila. Magpapakasal ka sa akin. At tayong dalawa ang magsasama habang buhay. Naiintindihan mo ba? Yumuko si Zhao Shuilen. Sumagot lang siya ng Ganito na lang, sumama muna kayo sa akin sa kooperatiba. Tapos, ibabalik muna natin yung 600. Saka natin pag-usapan ang tungkol sa kasal. Sumakay si Zhao Shuilen at ang nanay niya sa kariton na hila ng mola. At sumama sa akin sa kooperatiba. Ang nanay niya ang nagbantay sa kariton. Pumasok kami ni Zhao Shuilen. Inilapag ko ang mga balat ng hayop sa counter na tumatanggap nito. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Nagbigay ng presyo ang may-ari ng tindahan. Isang primera klaseng balat ng tigre, 630. Isang dekalidad na balat ng sable, 370. Matapos ang tawaran, naibenta ang lahat sa halagang mahigit 2,000. Paglabas namin, nakita ko ang nanay ni Zhao Shuilen na nakatitig sa natirang karne ng aso. 5 sila sa pamilya, sakitin ng kanyang ama. Ang nanay niya lang ang bumubuhay sa kanila. Pag-alis namin sa palengke, may nakita kaming isang pwesto. Isang babaeng nasa mga 30 anyos ang nagbebenta ng 3 malalaking itim na aso at 5 tuta. Ang 3 malalaking itim na aso ay bagay para sa pangangaso sa bundok. Nakipag-usap ako sa may-ari ng pwesto. Kinuha ko ng lahat sa halagang 100. Nakakaintindi ang aso ng tao. Inamoy-amoy ako saka naupo sa tabi. 10 lina ang nalakad. Nagsalita ang nanay ni Zhao Shuilen. Manugang, tingnan mo yung 4 na nakakabayo sa likod natin. Kilala mo ba sila? Mula pa sa bayan, sinusundan na nila tayo. Paglingon ko, hindi sila taga rito. Sa panahon ngayon, malaking pera na ang mahigit 2,000. Malamang sa tindahan pa lang, minanmanan na nila tayo. Pinapauna ko na ang mag-ina sa kariton. Ako naman, kinasa ko ang baril at sinigurong pan ng bala. Sumuong ako sa kakahuyan. Papalapit na ang 4 na nakakabayo. Sabi ng isa, "Boss, kailangan ba talaga nating kalabanin yang taga-bundok na yan? Mas mabigat ang kamay ng mga taong yan kaysa sa atin." Sabi naman ng isa pa, "Oo nga, boss. Magagaling ang mga baril na binibenta ng batang yun. At siguradong may mas maganda pa siyang dala. Hindi naman natin kailangang gawin to ngayon. Magmanman muna tayo, saka natin tirahin mamayang hating gabi. Pagkatapos, lilinisin natin ang lahat at susunugin ang lugar. Para walang anumang bakas na may iwan." Nagpaputok ako ng 2 beses. Agad na bumagsak mula sa kabayo ang 2 nasa unahan. Natigilan sa takot ang 2 natira. Nagwala ang mga kabayo. Bumaril ulit ako ng 2 beses. Humiyaw sa sakit ang pangatlo bago bumagsak. Pabilis na tumalikod at tumakas ang leader nilang natira. Tumakbo ako papunta sa kalsada. Itinutok ko ang baril sa leader na nasa 100 metro ang layo. Binaril ko siya. Nalaglag siya mula sa kabayo. Mabilis kong nilinis ang lugar. Marami-rami rin akong nakuhang gamit. Kinuha ko ang 2 kabayong hindi nakatakas. Nagmadali akong sumunod sa direksyon ng mag-ina. Makalipas ang mahigit 20 minuto, naabutan ko rin ang kanilang kariton. Tanong ng nanay ni Zhao Shuilen, "Manugang, model, umalis na pala yung mga kaibigan mo?" "Oo, umalis na sila. Sila yung mga kaibigan kong naghatid ng mga kabayo. Ihahatid ko muna tong mga gamit sa bahay sakay ng kabayo. Hintayin ko na lang kayo sa ilalim ng puno sa kanluran ng baryo." Masyadong mabagal ang kariton. Delikado kapag ginabi. Tumango ang mag-ina. Nginitian ko si Zhao Shuilen. At humarurot na ako paalis sakay ng kabayo. Sumunod sa pagtakbo ang 3 asong pangaso. Hindi nagtagal, nakarating na rin ako sa bahay. Nakatingin sa akin ang 2 matanda habang hila-hila ko ang 2 kabayo. 3 malalaking aso. At may pasan pa akong 5 tuta sa likod. Gulat silang nagtanong, "Saan mo naman nakuha yung mga kabayo at aso na yan?" At ang dami pa bigla. Hindi ko sinabing nakasagupa kami ng mga tulisan. Nagsinungaling akong binili ko lang lahat sa palengke. Agad na sumimangot si inay. "Ang alam mo lang ay maging bulagsak. Hindi mo man lang itabi ang kakarampot na kinikita mo para makapag-asawa ka." Ngumiti ako habang itinatali ang 3 malalaking aso sa may pintuan. Naipasok na ni Itay ang 2 kabayo sa kwadra. Initbit ko ang bayong na may mga tuta at lumapit kay Itay. "Tay, kapag may oras ka, ay gawa mo naman ng tirahan tong 5 tuta." Natigilan si Itay. Akma na sana siyang magalit. Nang mabilis kong dinukot ang sigarilyong tiyangbaisya na binili ko kanina at isinuksok sa kamay niya.
Tiningnan ni Itay ang sigarilyo at agad na napawi ang galit sa kanyang mukha. Napangiti pa nga siya. Ikaw talagang bata ka. Natuto ka ng bulahin ng tatay mo. Kung ganun, dadagdagan ko pa. Paano naman yung 3 malalaking aso? Dumukot ulit ako ng malaking pera at inilagay sa kamay niya, sabay bulong. Sikreto lang. Huwag mong ipaalam kay inay. Masayang-masaya na tinanggap ni Itay ang pera. Palihim niyang sinulyapan si inay. Halos matawa ako sa itsura niya. Dumukot ako ng isang banta ng pera mula sa bulsa ko. Nagbilang ako ng ilang piraso at ibinalik ang iba sa bulsa. Nang makita yun ni inay, dali-dali siyang lumapit. Ganon kalaki ang naging benta sa mga bagay na yon. Habang sinasabi yun, parang natural lang na kinuha niya ang pera sa kamay ko. Ikinwento ko kay nanay ang tungkol kay Zhao Shuilin. Sinabi ko rin na baka naghihintay na sila sa ilalim ng mga puno sa kanluran ng baryo. Agad na ibinaba ni nanay ang pera at tuwang-tuwang nagtanong. Ibig sabihin, nakahanap ka na ng mapapangasawa ng kusa. Tumango ako. Oo, balak ko nang puntahan sila mamaya. Sa sobrang tuwa ni nanay, hindi na niya malaman ang gagawin. Tumakbo siya papunta sa bakuran at sumigaw. Tay, nakahanap na ng mapapangasawa ang anak mo. Hindi na natin kailangang makiusap sa mga tagapamagitan na yan. Nagmamadaling nagtanong si tatay habang nag-aayos ng kulungan ng aso. Kaninong dalaga? Ilang taon na? Ikinwento ni nanay ang tungkol sa amin ni Zhao Shuilin. Tuwang-tuwang nagsindi ng sigarilyo si tatay. Sumigaw siya, Mrs. Kailangan nating mag-ulam ng karne ngayong gabi para magdiwang. Nagpaalam ako kina nanay at tatay at umalis na. Wala pang ilang minuto, natanong ko na ang mag-inang naghihintay sa ilalim ng puno. Kinuha ko ang renda, at pinatakbo ang kariton para ihatid sila sa bahay ni na Zhao Shuilin. Ilang minuto lang ay nakarating na kami. Mas mahirap pa pala ang pamilya niya kaysa sa amin. Ipinasok ko ang kariton sa bakuran. Itinali ko ito sa poste ng sampayan. Lumabas ang tatay ni Zhao Shuilin kasama ang mga nakababata niyang kapatid. Lumapit ako nang nakangiti. Magandang araw po, tiyo. Ako po si Xiao Yuan, kaklase ni Shuilin. Kayo po siguro ang mga kapatid niya. Madalas po kayong ikwento sa akin ni Shuilin. Ngumiti ang tatay ni Zhao Shuilin. Agad niya akong pinatuloy sa loob ng bahay. Pagkatapos ng kaunting kumustahan, dumukot ako ng 600 at iniabot sa nanay ni Zhao Shuilin. Binuksan ko ang usapan tungkol sa kasal. Hindi umimik ang tatay ni Zhao Shuilin. Sa pamilyang ito, ang nanay ang nasusunod. Tinanggap ng nanay ni Zhao Shuilin ang pera, at nagmamadaling lumabas ng pinto. Makalipas ang kalahating oras, bumalik siya dala ang kasulatan ng utang. Nakangiti akong nagtanong, Tiyo, ano po sa tingin niyo ang dapat nating gawin sa kasal namin ni Shuilin? Malakas na tumawa ang nanay ni Zhao Shuilin at sinabi, Nako, manugang, hindi ba't matagal na akong pumayag sa'yo? Nagmamadali ka na yata, Pagkatapos kumain mamaya, sasama na siya sa'yo pa uwi. Alagaan mo siyang mabuti, ha? Natigilan ako sandali, nagpaliwanag ang tatay ni Zhao Shuilin. Mahirap nang maghanda sa panahon ngayon. Nakikita mo naman ang kalagayan namin. Ang mahalaga, magsasama kayong dalawa ng maayos. Tumango ako at sinabi, Tiyo, Tiya, para na rin po sa aking mga magulang. Makakaasa po kayo, naaalagaan kong mabuti si Shuilin. Namumula ang mga mata ni Zhao Shuilin habang nakatayo sa gilid at nanunood. Aakma sanang magluto ang mga magulang ni Shuilin. Pero nakita kong wala naman talagang makain sa bahay. Kaya nagsalita ako, Nay, huwag na po kayong mag-abala. Kailangan ko pang isa uli ang kariton. Sa mga susunod na araw, kapag nakahuli ako sa pangangaso sa bundok, babalik kami ni Shuilin dito, para makabawi kami sa selo-selong ito. Nag-atubili pa ng kaunti ang aking biyenan. Sinama ko na si Shuilin palabas. Mula sa kariton ay kumuha ako ng 2 piraso ng karne ng aso. Nagkunwari akong nagrereklamo, Shuilin, tingnan mo nga naman, napaka makalimutin mo. Paano mo naman nakalimutan ang karne? Sabi ko, sabay abot nito sa nakababata niyang kapatid na lalaki. Pagkatapos, dumukot ako ng 100 at inilagay sa kamay ni Shuilin. Para may maibigay ka sa pamilya mo. Garalgal ang boses ni Zhao Shuilin nang sabihin sa kanyang mga magulang. Madalas po akong babalik para dalawin kayo. Mag-ingat po kayo. Lumapit ako at sinabing ilang kilometro lang ang layo ng mga bahay natin. Kung gusto niyong umuwi, ilang hakbang lang, nandoon na kayo. Nagtawanan ng lahat. Sumama sa akin si Zhao Shuilin pauwi sakay ng kariton. Kalahating oras lang, nakarating na kami. Sumigaw ako, Tay, Nay, naiuwi ko na po ang mapapangasawa ko. Agad namang lumabas sina Itay at Inay mula sa bahay. Pulang-pula ang mukha ni Zhao Shuilin nang sabihin niyang, Tay, Nay, ako po ang manugang ninyo.
Ako po si Zhao Shuilen. Tuwang-tuwa sina Itay at Inay. Hinayla agad ni Inay si Shuilen papasok ng bahay. Naupo ang buong pamilya para pag-usapan ang kasal. Itinakda ito pagkalipas ng 3 araw. Nagpa siya akong pumunta sa bundok kinabukasan para maghanda para sa salo-salo. Nagluto si Inay ng 10 putahe noong gabing yun. Labis na naantig si Zhao Shuilen. Pagkatapos kumain at mabusog, natulog na ang buong pamilya para magpahinga. Kinaumagahan, maganda ang gising ko. Nihanda ko na ang aking mga gamit. Nagpaalam ako sa aking pamilya. At hila-hila ang Paragos, pumasok ako sa kabundukan. Plano kong pumunta ngayon sa gubat ng mga baboy ramo, mga 25 kilometro ang layo. Maraming mababangis na hayop doon. At marami ring panganib, mga ilang kilometro na lang ang layo ko sa gubat ng mga baboy ramo. Nang marinig ko ang kaawa-awang sigaw ng isang hayop mula sa gubat, agad kong kinuha ang aking rifle at dahan-daang lumapit. Nagtago ako sa isang lubak sa niebe at sumilip. Isang leopardo ang kumakaladkad sa isang USA na tumitimbang ng halos 100 kilo. Hindi pa tuluyang patay ang USA. Ang mga leopardo ay nagtatago sa umaga at lumalabas sa gabi. Mahalaga ang balat nito. Ang isang magandang klase ng balat ng leopardo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,200 piso. Noon ay nasa mahigit 300 metro ang layo ko sa leopardo. Alanganin akong bumaril. Dahan-dahan akong yumuko at maingat na lumapit. Nang nasa 200 metro na ang layo ko, nagsimulang lapain ng leopardo ang USA. Tinaas ko ang aking baril at itinutok sa ulo ng leopardo. 2 sunod na putok, tamba agad ang leopardo. Agad inasikaso ang leopardo at ang USA. Itinali sa Paragos, at hinayla na pauwi sakay ng kabayo. 12:00 ng tanghali nang makauwi ako. Nagulat ang pamilya ko sa mga nahuli. Agad silang nagtulungan sa pag-aasikaso nito. Sa pananghalian, naglaga si nanay ng karne ng Zorro at USA. Pagkatapos kumain, sinabi sa akin ni tatay na dumaan daw kaninang umaga ang kababata kong si Zhang Dabiao para hanapin ako. Pinapapunta niya ako sa bahay nila pag-uwi ko. Naglakad-lakad ako para matunawan. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating ako sa bahay ni Zhang Dabiao. Masayang sumalubong sa akin si Zhang Dabiao. Tol, nabalitaan ko, malalaki raw ang huli mo sa Pangangaso kamakailan. Isama mo naman ako sa susunod. Oh, gulat akong nagtanong. Sa Pangangaso, kailangan mo man lang ng baril, di ba? Meron ka ba? Tinapak ni Zhang Dabiao ang kanyang dibdib. May Mosin na gun rifle kami sa bahay. Napailing na lang ako. Sige na nga, sakto, mangangaso ako bukas ng 7:00 ng umaga. Kung mapapayag mo ang mga magulang mo, sumama ka. Pagkasabi ko noon, tumalikod na ako at umuwi. Kinabukasan, pagkatapos kong mag-almusal, patakbong dumating si Zhang Dabiao, pasan-pasan ang Mosin na gun. May bakas pa ng sampal sa kanyang mukha. Isang tingin pa lang, halatang galing siya sa away sa pamilya niya. Hindi na ako nagtanong pa. Inayos ko na lang ang mga gamit, at isinama ko na siya papunta sa gubat ng mga baboy ramo. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating din kami sa aming destinasyon. Hindi pa kami gaanong nakakalayo sa paglalakad, nang makakita kami ng mahigit 10 baboy ramo na nagkakatipon at naglalaro. Ang pinakamalaki ay mahigit 250 kilo. Nag-iisip pa lang ako ng diskarte. Pero si Zhang Dabiao, padalos-dalos nang sumusugod. Agad ko siyang hinayla pabalik. Anong ginagawa mo? Gusto mo na bang mamatay? Nang kumalma na siya, kinausap ko siya. Tayo'y iikot sa puno. Dahan-dahan kang umakyat sa malaking bato sa unahan. Dapa ka sa ibabaw at bumaril. Huwag na huwag kang magtatagal sa laban. Kapag may nangyari, umakyat ka agad sa puno. Hindi tumutol si Zhang Dabiao. Pero kitang-kita sa mukha niya ang kasabikan. Hindi pa man siya nakakapwesto ng maayos. Itinaas na niya ang baril at nagpaputok. Agad na nagwala ang kawan ng mga baboy ramo. Sumugod sila habang umuungal. Sumigaw ako, lagot, delikado, bilisan mo, umakyat ka sa malaking bato na yan. Mabilis akong lumundag paakyat sa bato. Pero paglingon ko, nakita kong nandoon pa rin si Zhang Dabiao at nagpapaputok. Ilang putok na pero wala siyang tinatamaan. Sumugod ang mga baboy ramo, mga ilang metro na lang ang layo sa kanya. Sumigaw ako, nagpapakamatay ka ba? Halika rito, bilis. Nang maubusan siya ng bala, saka lang siya natauhan. Sa sobrang takot, binitiwan niya ang baril at tumakbo. Sa pinakakritikal na sandali, tinutok ko ang baril at sunod-sunod na kinalabit ang gatilyo. Ilang baboy ramo sa unahan ang bumagsak, pero tuloy pa rin sa pagsugod ang mga natira. Dumampot ng kahoy si Zhang Dabiao at tumayo para lumaban. Nailigan niya ang unang bugso ng pagsugod. Mabilis akong nagkarga ulit ng bala. At muling nagpaulan ng bala.
hanggang sa maubos ang mga bala. Ang mga natirang baboy ramo, ang iba'y patay na. At ang iba naman ay nagsitakas na. Napalumpasay sa lupa si Zhang Dabiao. Tulala ang kanyang mga mata. Binilang ko ang mga ito. 9 na baboy ramo lahat. Ang pinakamalaki ay halos kalahating tonelada. Inilabas ko ang punyal para patuluin ang dugo ng mga baboy ramo. Matagal-tagal din bago natapos ayusin ang mga ito. Inuna naming isinakay sa kariton ang mga maliliit at katamtamang laking baboy ramo. Noon lang natauhan si Zhang Dabiao. Halika, tumulong ka. Habang nasa daan, sinabi ko sa kanya, Biao, alam mo naman ang patakaran sa Pangangaso sa bundok. Ang palpak ng ginawa mo ngayon. Kahit magkapatid tayo, kailangan malinaw ang usapan. Paano natin hahatiin itong mga baboy ramo? Namumula ang mukha ni Zhang Dabiao nang sabihin niyang, Kuya, kung anong sabihin mo, yun na lang ang masusunod. Sabi ko, sundin natin ang patakaran, sabi ko. Sa kabuuan, 9 na baboy ramo, mga 2,400 gin. Baguhan ka kaya 2 parte ang sayo. Ibibigay ko sayo ang isang matandang baboy ramo na 500 gin. At isang maliit na baboy ramo na mga 130 hanggang 40 gin. Ayos ba? Pero di ko inaasahan, nag-isip sandali si Zhang Dabiao at sinabing, Pwede bang, huwag na lang sa akin yang matandang baboy ramo. Palitan na lang ng isa na mahigit 300 gin, sapat na yon. Natigilan ako, huwag na, ang dami na nating nahuli. Hindi ako magkukulang sa kaunting karneng baboy na yan. Kung anong sinabi ko, yun na ang masusunod. Pagkatapos noon, hindi na kami nag-imikan sa buong biyahe. Mabilis kaming umuwi. Pagdating sa bahay, ibinaba namin ang mga baboy ramo. Kinuha ulit namin ang trailer para ihatid ang 2 baboy ramo sa bahay ni Zhang Dabiao. Habang nanananghalian, gusto ko sanang kumbinsihin siyang tumigil na sa Pangangaso. Pero lagi niya akong pinuputol. Pagkakain, bumalik kaming 2 sa bundok, para kunin ang mga natitirang baboy ramo. Nang ihatid ko si Zhang Dabiao sa bahay niya. Gabi na, nagtanong si Zhang Dabiao, kailan ulit tayo aakyat sa bundok? Hindi ko na siya pinagbigyan. Biao, magkapatid tayo, pero anong kapal ng mukha mong sabihin ang susunod? Gusto mo ba akong mamatay? Biglang sumimangot si Zhang Dabiao. Kapatid pa pala ang turing mo. Ganyan ka ba maging kapatid? Biglang kumulo ang dugo ko. Ang kapal din ng mukha mong sabihin yan. Sa ugali mong yan, wala kang kwenta. Pagkasabi ko noon, hindi ko na siya pinansin. Akay-akay ang kabayo, umuwi ako sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagdating ko sa bahay, abalang-abala ang pamilya ko. Napalingon ako at nakita ko si Zhao Shuilen na nagbababa ng karne. Naalala ko ang pamilya ng biyenan ko. Kaya sinabi ko kay inay, Nay, magtabi tayo ng isang malaking baboy ramo. Pagkatapos ng handaan, dadalhin ko sa pamilya ng biyenan ko. Nang marinig yun ni Zhao Shuilen, namula ang mga mata niya. Tumulong ako sa pamilya hanggang hating gabi bago kami natapos magayos. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating na ang araw ng handaan. Dumating na ang lahat ng aming kamag-anak. Naging abala si inay sa paghahanda ng pagkain para sa 2 mesa. Ang ingay-ingay ng mga tao sa loob ng bahay. Pagkatapos kumain, ang tiyuhin kong si Guo Dalen, na pulang-pula na ang mukha sa alak. Ipinagmamasdang mabuti ang 3 malalaking itim na aso sa bakuran. Pagkatapos ay nilapitan niya ako. Ang gaganda ng 3 hunting dog mo. Saan mo nakuha ang mga yan? Ikinwento ko kung paano ko nabili ang mga aso. At nagtanong din ako, Tiyo, paano niyo po nalamang magagaling silang hunting dog? Itinuro ni Guo Dalen ang pinakamalaking itim na aso. Nakikita mo ba yung mga peklat sa likod niya? Kalmo lahat yan ng oso. Tapos, itinuro niya ang isa sa mga pang-alalay na aso. Tingnan mo yung bahagi sa batok niya kung saan may 4 na patsa na walang balahibo. Malamang, kagat yan ng lobo. Gulat na gulat ako. Pagkatapos, dinala ko siya para tingnan ang 5 tuta. May nakita siyang isang itim na tuta. At nagliwanag ang mga mata niya. Binuhat niya ito at matagal na pinagmasdan. Napabuntong hininga siya. Napakagaling na aso. Hindi na rin masama kung ikukumpara sa mga lobo. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon para sabihin, Tiyong, masyado pang mahina ang diskarte ko sa Pangangaso. Pwede po bang turuan ninyo ako sa susunod? Nakakunot ang noo ni Guo Dalen. Halatang ayaw niya. Mabilis kong ikinwento ulit ang mga karanasan ko sa Pangangaso. Ipinagmalaki ko pang napakagaling kong bumaril. Pagkatapos ng matagal na pakiusapan, sa wakas ay pumayag din siyang isama ako pansamantala. Nakangiti pa siyang nagsabi, pagkalipas ng ilang araw, manghuhuli kami ng malaking hayop kasama ang ilang mangangaso gamit ang mga aso. Sakto para makita mo kung paano. Pabiro kong sinabi, basta't kasama si Tiyo, 9 na beses tayong kakain sa isang araw. Kinaumagahan,
Bitbit ang 2 baboy ramo. Iniuwi ko si Zhao Shuilen sa kanyang pamilya. Nang makita ng biyenan ko at ng pamilya niya ang mga baboy ramo, hindi sila magkamayaw sa tuwa. Pagsapit ng tanghali, naghanda ng masasarap na pagkain ang biyenan kong babae. Habang kumakain, sinabi ng bayaw kong si Zhao Shaolei na gusto niyang sumama sa akin mangaso. Naalala ko ang aral na natutunan ko kay Zhang Dabiao, kaya ayaw ko sanang pumayag. Pero nagsalita ang biyenan kong lalaki. Ano gang, huwag mo kaming alalahanin ng biyenan mo. Pareho kaming payag. Bago pa ako makatanggi, nagsalita si Zhao Shuilen. Isama mo na kaya si Shaolei sa pangangaso. Para naman kahit paano, guminhawa ang buhay ng pamilya natin. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Sa sobrang tuwa ni Zhao Shaolei, halos mapatalon siya mula sa higaan. Mabilis kong sinabi, kung sasama ka sa akin sa bundok, dapat lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Mabilis siyang tumango. Syempre naman, lahat ng sasabihin ni Bayaw, yun ang masusunod. Sinabi ko ulit, mamaya, sumama ka sa akin pauwi. Bibigyan kita ng isang Mosin na gun. Sa mga susunod na araw, manghuli ka lang ng mga manok gubat at kuneho sa paligid ng nayon. Para masanay ka sa pagbaril. Nagningning sa sobrang tuwa ang mga mata ni Zhao Shaolei. Nang hapong iyon, umuwi kami sa bahay. Kinuha ko ang baril at tinuruan siya kung paano ito kalasin at alagaan. Pinagawa ko ito sa kanya ng isang beses. Hindi ko inaasahan na sa isang panonood lang niya, ay naging bihasa na siya sa pagbuo nito ulit. Mas mabilis pa nga kaysa sa akin. Tinuruan ko pa siya ng sandali bago ko siya hinatid. Pagbalik ko sa bahay, humiga ako sa kama. Pinag-isipan ko ang tungkol sa pag-aaral mangaso kasama si Lolo Tio kinabukasan. Kinaumagahan, inihanda ko ang mga gamit ko at dumiretso sa bahay ni Lolo Tio. May alaga siyang 4 na asong pangangaso. Pagkakita nila sa pagpasok ko, nagsitahulan ang mga asong pangangaso. Pero sa isang sigaw lang niya ay tumigil din sila. Pagkatapos ng maikling kamustahan, umakyat na kami sa bundok. Inabutan ako ni Lolo Tio ng isang sako. Dala-dala rin niya ang isa pa. Naglakad kami ng tuloy-tuloy. Tinuro niya ang mga bakas ng kuneho sa nyebe. Sinundan namin iyon ng mahigit 100 metro. Huminto kami sa harap ng mga palumpong. Inilabas niya ang isang bitag na gawa sa alambreng inulingan. Ibinuko niya ito at ipinulupot sa isang sanga. Paliwanag niya habang inaayos ito. Kapag hindi inulingan ng alambre, magre-reflect ang ilaw dito. Mapapansin ito ng mga kuneho. Iisa lang ang dinadaanan nila pabalik-balik kapag naghahanap ng pagkain. Mas malaki ang tsansang mahuli sila kung ilalagay ang bitag sa pagitan ng mga palumpong. At hindi rin dapat masira ang mga bakas ng paa. Pumutol din siya ng mga sanga ng pine tree para walisin ang mga bakas ng paa namin. Nag-iwan siya ng marka sa puno. Pagkatapos noon, tinuruan niya ako kung paano mag-set up ng iba't ibang patibong. Naglakad kami papasok sa kailaliman ng bundok ng mahigit 1 oras. Huminto siya para pagmasdan ang mga bakas ng USA. Ang mga bakas na ito, ibig sabihin, hindi pa nagtatagal mula nang dumaan ang USA. May mga maliliit pang ang tilamsik ng dugo na hindi pa natatangay ng hangin. Kiyazang ang tawag dito. Ito ay isang pangunahing kasanayan para sa mga mangangaso sa bundok. Sinundan namin ang mga bakas ng mga 10 minuto. Sa layong 200 metro, sa ilalim ng isang malaking puno, may nakita kaming 4 na aso. Sabi ni Lolo, akin yung malaki at maliit sa kaliwa. Sa'yo naman yung 2 sa kanan. Bibilang ako hanggang 3, sabay tayong babaril. Halos sabay kaming bumaril. Tumba lahat ang 4 na aso. Nagulat na napatingin sa akin si Lolo. Aba, bata ka, magaling ka palang umasinta. Napahampas ako sa dibdib ko at tumawa ng malakas. Matapos naming katayin ang mga aso, nagsiga kami sa isang libis na hindi maangin. Niluto namin sa maliit na kaldero ang puso, atay, at baga ng mga ito. At nag-ihaw kami ng karne. Pinortnerin namin iyon ng malaking tinapay na mais. Pagkabusog namin, nagpatuloy kami sa paglilibot. Wala pang 1 oras ay sabay kaming napatigil. Nakangiting nagtanong si Lolo, "Oh, may napansin ka rin, ano?" Sabi ko, "Tingnan niyo po itong mga bakas." Sa tingin ko, sa isang malaki at 2 maliit na baboy ramo ito. Natuwa siya at tinapak ang balikat ko. Sabi na nga ba, bata ka, may dugo ka talagang mangangaso. Sinundan namin ang mga bakas. Nakalapit kami sa layong mga 100 metro. Hindi pa man nakakabilang si Lolo. Humarurot na ng takbo ang malaking baboy ramo. Mabilis akong umasinta. Isang putok lang at sapul ko agad ito sa pwesto. Ang 2 maliliit na baboy ramo ay napabagsak din naming 2. Tuwang-tuwang sinabi ni Lolo, "Iba ka, bata, sobrang galing mong bumaril." Matapos naming asikasuhin ang mga baboy ramo, hila-hila na namin ang kariton pababa ng bundok.
Nang madaanan namin ang mga bitag na ginawa namin kaninang umaga. Nakahuli pa kami ng 5 kuneho at 3 labuyo. Habang pauwi na kami, gustong hatiin ni Lolo ng pantay ang mga nahuli namin. Pero hindi ako pumayag. Ayon sa patakaran, ako yung nag-aaral pa lang. Hindi ako pwedeng tumanggap ng marami. Sa huli, isang maliit na baboy ramo at ilang kuneho lang ang kinuha ko. Pagdating sa bahay ni Lolo, ipinilit ni Lola na doon na ako maghapunan at matulog. Pero si Zhao Shuilen ang nasa isip ko. Idinahilan kong malapit lang ang daan at padilim na. Kaya sumakay na ako sa kabayo, hila-hila ang nahuli kong hayop, at umuwi na. Hindi pa madilim noong makarating ako sa bahay. Narinig ng 2 kong nakababatang kapatid na babae ang ingay. Tumakbo sila palabas at sumalubong sa akin ng yakap sabay sigaw ng, "Kuya!" Hinaplos ko ang mga ulo nila. At pinapasok ko na sila sa loob. Madalas na kaming nakakakain ng karne nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi nagaanong tuyo at naninilaw ang buhok nila. Nagkakalaman na rin sila. Pinuntahan ko rin ang malaking aso. At nakipaglaro sandali sa mga tuta. Ilang araw na lang at pwede ko nang isama ang malaking aso sa bundok. Habang naghahapunan, ikinwento ni inay na narinig daw niya sa bungad ng nayon, na si Zhang Dabiao ay sumama raw kay Son Dabala sa bundok. Hindi raw nakinig sa payo at basta na lang nagpaputok ng baril. Untik tuloy masuwag ng baboy ramo si Son Dabala. Tapos, tumakas pa raw si Zhang Dabiao ng mag-isa. Pagbalik ni Son Dabala sa nayon, minura niya si Zhang Dabiao. Pero nanakit pa raw ito. Kaya ang asawa naman ni Son Dabala ang bumanat sa kanya. Habang nakikinig ako, naisip ko, di ba't parehong-pareho lang to sa nangyari noong huling beses na sumama ako sa kanya sa bundok. Pagbalik ko sa kwarto, humiga ako sa kama. Inalala ko ang mga natutunan kong paraan ng pangangaso kanina. Kinabukasan, maaga pa lang. Pumunta na naman ako sa bahay ni Tiyo. Dumiretso na kami sa bundok. Naglabas siya ng 6 na malalaking bitag na gawa sa alambre. Para raw ito sa mga malalaking hayop. Pagkatapos, pumasok kami sa mas liblib na bahagi ng bundok. Hindi ko na napigil ang magtanong, "Tiyo, saan po tayo pupunta?" Seryoso siyang sumagot, "Isasama kita ngayon para manungkit ng bodega." Nagulat ako, manungkit ng bodega? Anong ibig sabihin nun? Tumango siya. Ang panunungkit ng bodega ay ang paglusob sa kuweba kung saan nag-hibernate ang mga itim na oso. Gigisingin natin sila, tapos pababagsakin. Nilagpasan namin ang gubat ng mga baboy ramo. Naglakad pa kami ng mahigit 10 li. Sa ilalim ng isang malaking puno, may nakita kaming panandang direksyon na inukit gamit ang kutsilyo. Mga 10 minuto kaming naglakad. Hanggang makakita kami ng isang malaking puno ng pino. May malaking butas sa puno. Makapal ang namuong yelo sa bunganga ng butas. Hinayla ko pa atras ng tito ko at seryosong sinabi, "May 2 itim na oso sa butas na to." Hindi pa ako nakaranas manghuli ng 2 oso ng sabay. "Natatakot ka ba? Kung takot ka, umuwi ka na. Alanganin ako rito." Sabi ko, "Nandito na rin lang tayo, ano pang katatakutan?" Ngumiti siya. Sabi ko na nga ba? Kahit nga leopard hindi mo inaatrasan. 2 osong natutulog pa kaya. Pumutol kami ng 4 na troso na mga 2 metro ang haba. Nagtasa kami ng 2 patpat na 3.25 metro ang haba. Namulot kami ng 2 malaking banta ng mga sanga at dinala sa ilalim ng puno. Gumawa rin kami ng 3 maliliit na daan para takasan. Sabi ng tito ko, yung mga troso, isasandal sa bunganga ng butas para harangan ang mga oso. Yung mga patpat, para gisingin sila. Yung mga sanga, sisindihan para hindi makatakas ang mga oso. At yung mga daanan, para sa atin, para may matakbuhan tayo. Nang handa na ang lahat, pinatutok ako ng tito ko gamit ang baril, 1 metro sa ibaba ng butas. Ito raw ang pinakamagandang puntiryahin. Pag masyadong maaga kang pumutok, mahuhulog lang pabalik sa butas ang oso at hindi na natin makukuha. Kapag huli na, masyado nang delikado. Paulit-ulit ang bilin niya sa akin. Kapag umungol na ang oso, huwag na huwag kang mataranta. Nagsindi siya ng apoy, lumingon siya sa akin. Tumango ako para ipakita na handa na ako. Ipinasok niya ang patpat sa butas at sinundot ng buong lakas. Isang galit na Eitangal ang umalingaw-ngaw. Agad niyang binitawan ang patpat, at tumakbo papunta sa daan ang ginawa namin. Itinaas ko ang baril at nagabang. Narinig ang isa pang mas malakas at mas galit na Eitangal. Isang kamay ng oso ang lumabas. Hinawi nito ang 3 sa mga troso. Isa na lang ang natira, nakahilig sa bunganga. Kasunod noon, sumungaw ang ulo ng itim na oso. Hindi ako pumutok, baka kasi mahulog siya pabalik sa loob ng butas. Pumatungal ito, lumabas ang kalahati ng katawan nito mula sa butas at sumugod pababa ng puno. 2 beses ko itong pinaputokan. Bumagsak ito mula sa puno.
Bago ko pa masundan ng isa pang putok, mabilis na lumabas ang isa pang itim na oso at gumulong sa lupa. Binaril ko at tinamaan ito. Pero parang hindi man lang ito tinablen. Nagpaputok si Tiyong hindi kalayuan sa amin. Pero umuungal pa rin ito habang sumusugod sa akin. 2 beses ko na namang pinaputokan sa ulo. Sumugod ito sa mismong harapan ko at tumayo. Nagpaputok ulit si Tiyong ng 2 beses. Sa wakas, bumagsak ito mga 4 hanggang 5 metro ang layo mula sa akin. Napaupo na lang ako sa nyebe. Pinagpapawisan ako ng malamig. Tumakbo pa palapit si Tiyong. At pinaputukan pa niya ng 1 beses ang ulo ng oso. Tinapak niya ang balikat ko at tumawa. Ang galing, hindi ka nataranta kahit na sumugod na sa mismong harapan mo ang oso. Sabi ko, huwag na po kayong magbiro. Muntik na akong maihisa sa lawal sa takot. Nang medyo kumalma na ako, pinanood ko si Tiyong habang kinukuha ang apdo ng oso. Sabi niya, kakalat daw ang apdo kapag namatay na ang hayop. Kaya kailangang kunin ito kagad. Kulay ginto ang apdo ng malaking oso. Berde naman ang sa mas maliit. Tinanong ko si Tiyong kung bakit sobrang galit din nung mas maliit. Pero berde naman ang apdo nito. Nakangiti siyang sumagot, aba, yan ang dapat mong itanong sa kanya. Napatawa na lang ako ng alanganin. At tumulong na rin ako sa kanya na ayusin ang mga oso. Ang malaki ay tumitimbang ng humigit kumulang 550 gin. Ang mas maliit ay mahigit 400 gin naman. Hinayla namin ang mga oso papunta sa trailer. Agad namang kumalma ang 2 kabayo. Sabi ni Tiyong, hatiin nating 2 ang huli natin ngayon. Natigilan ako, wala naman pong ganyang patakaran sa Pangangaso, di ba? Hindi po pwedeng ganito kalaki ang maging parte ko. Sabi niya, sa ipinakita mo nitong nakaraang 2 araw. Wala kang pinagkaiba sa isang veterano. Itong 2 itim na oso ngayon. Mas magaling ka pa sa maraming veterano. Deserve mo yan. Sige, makikinig ako kay Tito. Naglakad ako pa uwi habang nakangiti. Sa kabilang banda, sa labas ng kabundukan, mga 6 o 7 li ang layo mula sa tapat ng nayon. Ang bayaw kong si Zhao Xiaolei ay nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Nakaluhod siya sa isang tuhod habang hawak ang baril. Tinututukan ng isang labo yung manok na mga 40 hanggang 50 metro ang layo. Nanatili siya sa ganoong posisyon ng 2 o 3 minuto bago kinalabit ang gatilyo. Isang putok, 2 agad ang tinamaan. 2 labo yung manok ang bumagsak sa lupa. Tuwang-tuwa siyang tumakbo para asikasuhin ang mga ito. Kahapon, pumasok siya sa bundok para magsanay bumaril. 2 beses siyang sumablay kaya nang hinayang siya sa mga bala. Magdamag niya itong inisip, gusto niyang makabawi sa isang putok lang. Inilagay niya ang mga labo yung manok sa isang sako. Umuwi siya pasan ang baril at bitbit ang sako. 2:00 ng hapon, umuwi ako kasama ang tito ko. Pinilit ako ni tita na doon na maghapunan. Nagluto siya ng 4 na mabibigat na putahe, puro karne lahat. Pagkatapos kumain, nagpaalam na ako. Pinigilan ako ng tito ko. Bukas, mangangaso tayo gamit ang mga aso. Mas madali lang ang pangangaso gamit ang mga aso. Pwede kang matulog ng mas mahaba bukas, hindi mo kailangang pumunta ng masyadong maaga. Tumango ako. Umuwi ako sakay ng kabayo, hila-hila ang isang itim na oso. Pagdating sa bahay, sumigaw ako. Lumabas ang mga matatanda mula sa bahay. Dumungaw sa bintana ang 2 kong nakababatang kapatid na babae at sumigaw. Kuya, nang makita ng lahat ang huli ko. Lahat sila ay nagulat. Ikinwento ko ang lahat ng nangyari sa Pangangaso ngayong araw. Pinayuhan lang ako ng mga magulang ko na mag-ingat. Inasikaso ng lahat ang itim na oso. Nilapitan ko ang 3 malalaking aso para maging palagay ang loob nila sa akin. Sanay na sila sa aming pamilya. Hindi magtatagal, maisasama ko na sila sa bundok. Bigla na lang, tumigil sa paglalaro ang mga malalaking aso. Lahat sila ay nakatingin sa may tarangkahan. Paglingon ko, nakita ko si Zhou Chaoyun. Ang byuda na nakatira mga 200 hanggang 300 metro mula sa bahay namin. Nag-aalaga sa matanda at 4 na taong gulang na batang babae. Mahirap ang buhay. At ang ginan niya ay nakarati pa sa banig. Ngumiti ako at bumati. Ate, nandito ka na pala. Pasok ka sa bakuran. Nasa loob sila nanay, nagtatrabaho. Medyo nahihiya si Zhou Chaoyun. Kuya, nakita kasi kita kanina, may hila-hila kang hayop galing sa bundok. Naintindihan ko agad ang pakay niya. Nandito siya para humingi ng karne. Sabi ko habang nakangiti, ate, pasok ka muna sa bakuran. Papakuha ako kay nanay ng kapirasong karne para sayo. Nag-atubili si Zhou Chaoyun. Pwede bang sa akin na lang ang paa ng itim na oso? Bibilhin ko. Babayaran kita sa susunod. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Bago pa man ako makatanggi. Sabi pa niya,
Hindi raw maganda ang pakiramdam ng biyenan niya nitong mga nakaraang araw. Minsan na raw kasi siyang nakakain nito noong bata pa siya. Bago siya pumanaw, gusto niya sanang matikman ulit. Napabuntong hininga na lang ako. Halika na, ate, sumama ka sa akin sa loob. Huwag ka nang tumayo dyan sa labas ng tarangkahan. Sumunod sa akin si Zhou Xiaoyun papasok ng bakuran. Sinalubong kami ni nanay nang nakangiti. Oh, Xiaoyun, ikaw pala. Bakit hindi ka dumiretso sa loob? Hindi makapagsalita si Zhou Xiaoyun sa sobrang hiya. Sinabi ko ang pakay niya. Sinadya kong sabihin sa harap nila para hindi mag-isip ng kung ano-ano si Zhao Shuilen. Tumingin si nanay kay Zhao Shuilen. At si Zhao Shuilen naman ay tumingin sa akin. Marahan akong tumango kaya nakahinga ng maluwag si nanay. Sinabi niya kay Zhou Xiaoyun, ang tagal na ng pinagsamahan natin. Ano ka ba, bakit mo pa bibilhin? Heto, ipapuputol ko na agad ang isa para maiuwi mo. Biglang bumuhos ang luha ni Zhou Xiaoyun. Inutusan ni nanay si tatay na putulin ang paa ng oso. Kumuha pa siya ng dagdag na karne. At pinahatid niya sa akin si Zhou Xiaoyun. Isinilid ko sa isang malaking sako, pinasan ko, at umalis na kami. Nagmamadaling nagpasalamat si Zhou Xiaoyun. At patakbong sumunod sa akin. Pagdating sa bahay ni Zhou Xiaoyun, ibinaba ko ang sako at sabay naming kinuha ang karne. Paminsan-minsan ay nagkakadampian ang aming mga kamay. Namula ang mukha ni Zhou Xiaoyun. Bigla siyang lumapit at niyakap ako. Pilit ko siyang itinulak pero hindi ko nagawa. Tumagilid lang ako. Akala ni Zhou Xiaoyun ay tinutugon ko ang yakap niya. Seryoso akong nagsalita. Alam mo kung anong klaseng tao ako. Sa susunod, huwag mo na sanang gamitin to para guluhin ako, naiintindihan mo. Huminto ako sandali bago nagsalita ulit ng mahinahon. Hindi ko nahahayaang magdusa ka pa. Hanggat hindi ka pa nakakahanap ng ibang lalaki, ako muna ang susuporta sa inyo.